Welcome to Donmar TV News Channel. Arlene, sino-sino itong presidential aspirants na sang-ayon dito sa mandatory drug test? Aga, ilang presidential at vice presidential contenders nga para sa 2022 elections ang nagsabing bukas sila sa panukalang pagsasailalim sa mandatory drug testing. Unang nagpanukala nito si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso upang matukoy-an niya kung mayroong adik na kandidato. Aniya, paano makakapagkampanya ang bansa kontra illegal na droga kung ang magiging presidente mismo ay gumagamit ng illegal na droga. Sang-ayon din ang kanyang kapwa presidential aspirant na si Senator Manny Pacquiao. Para sa senador, bago magsimula ang campaign period, dapat anya ay sabay-sabay silang sumailalim sa drug test. Sang-ayon din si dating PNP chief at ngayon Senador Ronald De La Rosa na tatakbo rin sa pagkapangulo. Si Vice President Leni Robredo naman na isa ring presidential aspirant, sang-ayon din sakaling gawing requirement ang pagsasailalim sa drug testing ng mga kandidato. Aniya, mas maigi na ito, lalo na't marami umanong kwento ng mga lulong sa illegal na droga. Dagdag ni Robredo, mas mabuti rin anya na clean slate sila. Tanong naman ni Calyodi de Guzman sa kanyang kapwa presidentiable na si Mayor Isko kung may nakikita umano ito sa mga kandidato na gumagamit ng illegal na droga o panglilihis lamang umano ito sa mga issue. Giit ni de Guzman, dapat pag-usapan ang problema sa illegal na droga, ngunit hindi anya sa pamamaraan na ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Leo de Guzman. Tanong ko lang kay Mayor Isko kung meron ba siyang nakikita sa mga nag-file ng pagka-presidente na meron doon na adik. O yan ay paglilihis lamang doon sa mga tunay na mga usapin, kagaya ng problema ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina, tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng kuryente, yung patagal nang inihingi na problema ng mga health workers na proteksyon para sa kanilang pagtatrabaho. Ayon naman aga sa Vice Presidential aspirant na si Senate President Vicente Soto III, iniligay din niya ang mandatory drug test sa mga kandidato sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kung saan siya ang may akda. Ngunit noong 2008, idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang probisyong magre-require sa lahat ng mga kandidato na tatakbo sa public office na sumailalim sa drug test dahil magdadagdag-an niya ito ng kwalifikasyon sa mga senador na nakasaad na sa saligang batas. Dahil dito, ayon kay Soto, voluntaryo na lamang siyang sumasailalim sa drug test kada eleksyon. Sa ngayon aga, sinisikap pa ng UNTV News na makakuha ng reaksyon sa iba pang aspirant. Issue ng degree ni BBM na paulit-ulit na issue. So, himayin lang natin tong degree issue. Una, ang sabi nila, wala daw degree si BBM, hindi siya nakapagtapos. So, kasi nga, ang nakuha lang niya is Special Diploma in Social Studies sa Oxford University. Okay. Ngayon sabi nila, wala daw talaga siyang degree kasi Special Diploma lang. Kung hindi okay, pero pag titingnan yung educational history ni BBM, after niya mag-Oxford, nag-Wharton siya. Kumuha siya ng MBA sa Wharton. Ang MBA po is Masters in Business Administration. Ganyan. MBA program. Ganyan. Ngayon po, itong Wharton, isa po ito sa mga tinatawag na Ivy League University sa United States. So, isa siya sa mga pinaka prestigious, saka mahirap makapasok. Kailangan talaga is either na matalino ka, mataas yung grade mo. Syempre, more chances of na ma-admit ka kung matalino ka, and then isa kang legacy applicant. Ibig sabihin ng legacy is meron kang kamag-anak or parents na nag-aral before dyan sa mga Ivy League. So, ang isang requirement para makapag-MBA ka sa Wharton is undergraduate degree. Ibig sabihin, bachelor's degree or equivalent ng bachelor's degree. Diba? So, nakapasok ng MBA program si BBM sa Wharton. So, ibig sabihin,
meron siyang mga naipasang requirements. 'Di ba? Kasi hindi naman po pwede ka makapag-MBA sa Wharton na hindi ka pumasa ng requirements. Hindi naman ito university sa tabi-tabi, or hindi naman to joke na university. This is Wharton that we're talking about. So, ibig sabihin, okay sa Wharton yung special diploma in social studies ni BBM sa Oxford. So, ibig sabihin, it's a bachelor's degree or it's an equivalent of a bachelor's degree good enough para makapasok ka sa Wharton MBA program. Diba? Ang dinidispute kasi nila kung nagtapos talaga si BBM sa Oxford. Tapos na nga yung issue na yan kasi nasettle na yan kasi nakapasok siya ng MBA program sa Wharton. So, anong issue nyo, Rappler? Magtayo kayo ng sarili nyong university. Diba? So, ganun po yan, friends. Kasi nakakaano lang dito, itong Rappler, paulit-ulit kasi nilang ginagamit yung issue. And they are really, they are fooling the public na walang tinapos. Alam mo, ipukol nyo na lahat doon sa tao. Pero, he had a degree, good enough for Wharton, but unfortunately, yung natapos ni BBM sa Oxford is not good enough for Rappler. And unfortunately, Rappler is not a university. Diba? Kasi gusto kasi nilang itong itaas si Lenny, yung nakatapos na si Lenny ng economics, ng law, ano naman kayo nakatapos ng economics sa UP. There's nothing economically sound sa mga pinagsasabi ni Lenny. Diba? Law, there's nothing legally well in Lenny's mind. Diba? So yun lang, sana maging, diba, they should just be fair at huwag nilang lokohin yung mga tao. Diba? Again, BBM has a degree that is good enough for him to enter an MBA program in Wharton. Hindi naman to Wharton, hindi to Wharton, Whartuna. This is really Wharton sa United States. So, diba, parang, it's really not, an issue. Ginagawa lang issue ng Rappler. Kasi nga, kung itabi mo naman kay Lenny, diba, UP, and then some university somewhere else. So, mahirap makapasok ng Oxford, ha? Mahirap makapasok ng Oxford. I have a lot of students, kasi nga, diba, I taught in a university, na gusto makapasok ng Oxford, at ang gaganda ng grades nila, ha? At then sila kapasok. Si BBM, he was able to study in Oxford. I think, kasi ang nangyari kasi kay BBM, he didn't finish his original program. Kasi yung program niya is, I think, Philosophy, Politics, and Economics, PPE. And it's a very difficult program. I think it's one of the most difficult programs sa Oxford. Yung nakapasa si BBM na pumasok, pero hindi yun yung natapos niya. Ang natapos lang niya na level is yung Special Diploma in Social Studies. And I believe that is a degree equivalent to a bachelor's program. Kasi nga, kung hindi siya degree na equivalent sa bachelor's program, hindi makakapasok ng Wharton sa BBM. So, ayun na nga. Kasi, diba? So, give the guy some credit. He was able to enter Oxford and Wharton. Hindi nga lang niya natapos yung sa Wharton. Ang hindi natapos si BBM, yung Wharton, saka yung original program sa Oxford. Pero hindi ibig sabihin, wala siyang degree na nakuha sa Oxford. Meron nga. It's good enough for Wharton, but not good enough for Rappler University. Ayon. So, yun lang mga friends. Nakakaloka lang kasi itong issue na to paulit-ulit. Diba? So, yun. Ngayon, kung degree lang yung pag-uusapan, alam nyo, hindi si Lenny ang pwede nating i-prop up, kundi si Bato. Because, Bato de la Rosa has a PhD. Diba? Kung degree lang palang pag-uusapan, pinakamataas sa kanila, si Bato de la Rosa, dahil may PhD siya. Si Lenny, wala naman siyang PhD Meron siyang law, pero walang naipanalong kaso. Economics graduate, pero
wala, hindi naman nagamit. Ano yan? Gagamitin lang niya yung economics degree niya pag presidente na siya. 1986 pa niya tinapos yung economics degree niya. Tapos, ano yan? 1987 ba nakatapos si Lenny? I think di ba, somewhere in the 80s? Ano yun, nag-graduate ka ng economics somewhere in the 80s, tapos gagamitin mo yung degree mo ng economics ng 2022? Never mo na-apply kahit saan. Ano ba yung worst pa to sa OJT, ha? Worst pa to sa OJT ni Grace po. Pero yun po, maraming salamat. Nakakaloka lang itong degree issue ni BBM. Mas marunong pa kayo sa Wharton. Rappler, mas marunong pa kayo sa Wharton. Ano ba kayo? Sino ba? Si Maria Ressa ba ang dean ninyo dyan?